Yan, ako po, lalong-lalo na yung si Remulla, sa DOJ. Di ba? Galit na galit doon sa Timor-Leste kasi hindi pinauwi si Tebes. Dahil talo si Remulla dito sa gobyerno ng Timor-Leste, hindi pinanigan yung kanyang argumento na pauwiin na dito si Tebes. Galit na galit siya ngayon. Oh, may pag-warning pa siya. Naku, anong mangyayari sa inyo sa ASEAN? Gumaganon-ganon pa siya. Hindi mo makikita na itong mga natin, may pagka-diktador talaga eh. May pagka Bakit kanyo? Kasi nga, dapat ang sagot dyan, respetuhin natin. Yun ang wala kasi sa atin, alam mo sa Pilipinas, hindi uso nire-respeto korte. Sorry that's the truth. Marami ho dyan, pag ikaw nasa posisyonan, hindi na nire-respeto korte, binabayaran na lang. O kaya inu-impluwensya na lang. O kaya binabraso na lang, tatakutin pa. May mga ganun pa. Presidente ko ngayon, gusto mo di ba? May ganun eh. Pero yun ang problema, hindi mo madadala yun sa ibang bansa. Kaya nga mabuti, ang ganda na sinabi ni Pangulong Duterte, respetuhin natin ang korte. Pero ito matindi. Papakita ko sa inyo ngayon ng isa sa mga nabasa ko, napakaganda. Ito, ang ganda ho ng sinabi niya dito. Ayan, yan. Yung sinulat ni robertotiglao.com. Si Roberto Tiglao, yung pare natin. Kagalang-galang po yan. Napakagaling na manunulat po niyan, si Rigoberto Tiglao. Ang ganda na sinabi niya dito, Marcos controls media and requisite for dictatorship. Ang ganda ng kanyang argument dyan at kanyang pinresinta. Hindi ko na sa inyo babasahin ng English kasi para naman sa ikakabuti ng lahat, itin-translate na natin sa Tagalog at ipapaliwanag ko sa inyo kung ano yung sinabi niya dyan. At maganda ho. Sandali. Ito, pakita lang natin. Ayan. Hindi ko na ipapakita pala. Ito, sinabi niya dyan na kung paano kinokontrol ng pamilya Marcos ang media. Bakit? Anong argumento niya? Ito. May malaking protesta nitong March 28, 'di ba? Sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas at sa ibang bansa nagprotesta. This is the first time na ganito kalaki ang protesta. Not just kasi naalala ko, meron yung nung panahon na natandaan ninyo yung nagkulay pink daw yung Ortigas. 'Di ba? Binalita ng media 'yun eh. Sa isang pahayagan pa, full page yun sa harap. Eto, hindi lang sa Pilipinas at hindi lang sa Ortigas. Hindi, pansinin nyo ganito katarantado media natin. Hindi lang sa Pilipinas yun. All around the Philippines. Pati sa Mindanao, nakita nyo yung mga rally sa Mindanao, hindi lang sa Davao City Kidapawan at kung saan-saan pa. Grabe, ang dami. Maging Baguio umaabot Talagang Luzon, Visayas at Mindanao, kalat po. Ang dami hong rally na punong-puno. Diba? At hindi lang po yun. Sa ibang bansa, punong-puno din. Pambihira yun sa dahig, Grabe ho mga Pilipino dyan. Hanga ako sa inyo, mga nagpunta dyan. Saludo ako sa inyo. You're the best. Yung mga po nagpunta dyan, galing sa iba't ibang lugar ng Europa, ng UK, ng Amerika, halo-halo na dyan. Kahit nga sa Asia, may mga nanggaling at saka sa Middle East Sabi nga dito, naging daan ito panawagan ng papalaya kay Rodrigo Duterte. Ito matindi sinasabi niya, pero media blackout. Hindi iniulat ng malalaking dyaryo ang protesta. Ano katunayan? Kinabukasan, hindi binalita. Ito, sulat po ito ni Tiglao Hindi binalita ng malaking pahayagan gaya ng Manila Bulletin at Philippine Star ang malawakang kilos protesta. Sa halip, ito, parehong iniligay bilang headline ang tungkol sa suporta ng Amerika sa Pilipinas. Na parang kinopya lang mula sa press release ng palasyo. Diba? Ano pa? Eto yung Inquirer.
pinagtakpan ang totoong nangyari. Ang Philippine Daily Inquirer naman ay naglabas ng balitang pinagtawanan si Duterte dahil 80 years old na siya ay nasa kulungan ng ICC. Tingnan mo? Yun yung pinalabas ng Inquirer pa kesa yung dinagsa ang tao. Ito, ang larawan ng rally na ginamit ay mula sa maliit na grupo ng pro-Duterte supporters kaya nagmukhang kakaunti ang dumalo. Oh. Yan. Hindi na lumabas, ang pinalabas pa konti lang nagpunta. Niwala nga nag-highlight nung mga drone shots na media. Alam nyo kung bakit? Alam natin na kasi kakaiba ho yun ha. Nakita nyo yun, may sabi pa nga doon, pisot. Hindi ko na naman, hindi ko alam kung totoo yung pisot, edited data yun eh. Pero yung Duterte, yung parang coming home, mga ganon-ganon, ang ganda ho nung ginawa na doon, di ba? Oh, eto, paano nagawang kontrolin ni Marcos ang media? According to Tiglao, ito yung sinabi niya. Ngayon, 3 pangunahing pahayagan ang nasa ilalim ng kontrol ng malaking negosyante na malapit sa gobyerno. Ano daw yon? Ang Philippine Star ay hawak ni MVP, ngunit ang tunay na may-ari nito ay Indonesia na si Anthony Salim. Ang Inquirer naman ay pag-aari ng Prieto Rufino family. O, Prieto, alam na po natin yan, yung sa Maylong, yung alam na natin. O, di ba? Na sinigil niya nun sa tax, na may connection din sa pamilya Romualdez, kamag-anak daw ni Marcos. O yan ang sinasabi ni Tiglao, ha? Ang Manila Bulletin ay dating pag-aari ng isang Marcos crony. Ibig sabihin, mga dating kaibigan ni Senior. At ngayon ay sumusunod lang kung sino ang nasa kapangyarihan. So, dito, hinalintulan niya yung 3 malalaking media na hindi nagpalabas ng malaking rally na talagang yun ang, sabi nga, Guinness World of Record. Yung ginawa na yun, alam mo, ito sana sinubaybayan ninyo yung mga report ng SMNI kasi at that time, special report pong SMNI the whole day at kinabukasan. Sana lagi kayong, wag na ho kayong maano dyan sa mga mainstream media na walang kakwenta-kwenta. At saka, naintindihan ko gusto ninyong manood sa vlogger. Kasi mas entertaining naman ng ibang vlogger. Tama naman yun. Walang problema yun. Pero gayon pa man, panoorin ninyo yung SMNI kasi ang galing po ng ginagawa ng SMNI. Kino-compile nila lahat yung mga videos, kino-compile nila yung mga nangyayari natungkol ho dito kay Pangulong Duterte at sa PDP. So, dapat nakafollow din po tayo. Kung hindi ko yung nakafollow sa SMNI, marami kayong hindi maiintindihan at mamimiss ika nga as ang ganda pa ng mga gagaling pa ng mga anchor niyan. Kasama na diyan ng Banateros. Hindi, biro lang. Ay, katulad doon ng kay Panelo. Ang ganda po ng mga argumento ni Panelo diyan. Kaya panoorin niyo po yan, mag-follow po kayo. Ang ano na nga ba pangalan ng kanilang ating DZAR 1026 News. Meron din yan sa Facebook, meron din po yan. Eto ngayon, ano daw bang epekto nito? Sabi ni Tiglao na ang mga media ay hawak na po ng Marcos administration. Sabi dito, dahil hawak ni Marcos ang malalaking dyaryo, mas madali niyang naiiwasan ang mga negatibong balita tungkol sa kanya. Tama, di ba? Nung panahon ng martial law, maraming independent na dyaryo, pero ngayon halos lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng iilang mayamang negosyante. At ako, madagdag ko itong part na to. At hindi lang mayayamang negosyante, mayayamang negosyante na ayaw kay Duterte kasi sinisingil sila ng tax, di ba? Nasingil sila ng tax. Alam mo naman yung mga mayayaman na yan, sila ho talaga, marami ho dyan ng tunay na mga magnanakaw. Bakit to? Hindi naman ho nagre-remit ng tamang tax yung mga yan Sa totoo lang, wag na tayo maglokohan. Dinadaya nila tax nila. Kaya nga, mantakin mo ito. Bakit nagkautang yung mga malalaki at oligark at siningil ni Pangulong Duterte? Because napalagpas sila ng dekada, more than decades nilang hindi binayaran ng tama. Kaya nga umabot ng bilyon ang utang nila. At syempre nung naupo si Duterte, nagalit sila nung siningil sila.
Kaya nga sabi nila, lintik lang ang walang ganti. Di ba? Hindi. Ganun. Yun po ang yun po ang dating nun. Siningil mo kami ha. O sige, gaganti kami ngayon. O ito na yun. O. Sabi pa, kung susuway ang media, madaling gamitin ni Marcos ang batas upang pigilin sila. Correct. Yan ang totoo. Bakit kanyo? In example ni Marcos ang SMNI. Mantakin mo, SMNI lang ang kumarga sa kanya during 2022 election. Yun lang ang tumulong sa kanya. Yun lang ang nagbigay ng espasyo sa kanya. And yet, nagawa niyang bastusin, gaguhin. At ito remember, ang franchise, batas na yan. Hindi mo pwedeng baguhin yan agad-agad. Kailangan mo ng matinding pagdinig sa Kamara, pagdinig sa Senado, BICAM. Matindi ho yan. Batas na po yun sa SMNI. Kahit may batas, napigilan nilang hindi ilabas sa himpapawid ang SMNI. Gumawa sila ng kung ano-anong issue. Ginamit nila yung, hindi sa akin nga, di ba? Nung time na yun, ginamit nila yung kay Ka Eric at saka yung kay Badoy. Di ba? Kay Dr. Lorraine Badoy. Di ba? Ginamit nila issue na yun para ipitin, isuspindi ng NTC kahit nga ang argumento doon kalokohan po yun at illegal po yung ginawa nila yun. And yet, sige lang, wala tayong magawa. Hawak nila batas I mean, kung talagang galit sila kay Ka Eric at saka kay Badoy, bakit di na lang nila sinipa yun? Tapos tuloy-tuloy ang SMNI. Kasi nga, gusto nilang sampulan ang ibang mga media. Ginawa nilang halimbawa ang SMNI para pag pumalag sila, eto nga, kaibigan namin nagawa namin yan. Napakulong nga namin yung leader Diba? Mantakin nyo Eto, ilang beses ko dang iulit-ulitin to, sinabi sa amin ni Pastor to. Ilang beses siyang nilapitan upang bilhin ang SMNI, bayaran. Ibig sabihin ng bilhin, bigyan siya ng pera at wag babatikos. Ilang beses, 2 beses po. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung 2 na yun. Pero bahagi po yun ng 2 branches ng government natin. Hindi siya pumayag, hindi siya nagpabili. The consequence, ikinulong siya. The consequence, tinanggal sa himpapawid ang SMNI. Ganon po naninindigan si Pastor Kibuloy. Ganon po siya tumayo. Ay kasi, siyempre, alam niya na, naaamoy niya na someday, kasi, para lang di siya kaalaman natin, na ilang beses na rin namin sinabi sa inyo to. Sinabi rin sa kanya, before pa, ni Vice President, inabisuhan na siya. Bago pa makulong si Pastor Kibuloy, inabisuhan na siya ni Vice President Sara na eto gagawin sa atin. Uunahin ka, ipapakulong ka, aanuhin ng SMNI, tapos i-impeach ako, tapos ang si tatay, si PRRD ay dadalhin sa ICC. Sinabi niya na yan way ahead before pa makulong. Kaya at that time, nagkaroon na ng idea si Pastor Kibuloy. At bukang bibig niya na yan. Ano nangyari? Ganon nga ang nangyari. Binuhay ang mga issue na wala naman na, patay na. Ginawa ng mga issue para talaga makulong siya. At akala niya hindi magfa-function kung makulong siya. Nagfa-function pa rin Sabi nga the things that you cannot kill, you will give them more strength. It will make you stronger. Yun. Hindi nila nagawa yun Akala nila SMNI mas lalong naging lumakas, ika nga. Di ba? Kaya nga ngayon they can imagine niyo ilang beses ko na nakita na naggumawa siya na lang nationwide sabay-sabay na rally. They can do it. Di ba? At pag may mga rally pa, sila talaga ang nangunguna na nagpo-provide ng sounds, manpower, lahat. Logistics, sila ho talaga. They function even without Pastor Kibuloy. Ngayon,
tinuloy-tuloy kay impeachment ni VP Sara Duterte. Ayaw pa rin nilang tantanan, lalo na yung mukhang baklang rapist. Di ko na sasabihin kung sino, ha. Yung mukhang baklang rapist na yun, tuloy-tuloy ang birada kay VP Sara Duterte tungkol sa pangalan. Di ba? O, ano pa? Etong si Pangulong Duterte, tinuloy-tuloy. Kaya nga, eto, ang sabi ni Tiglao, tanging social media na lang ang natitirang malayang plataporma. Sa kabila ng control sa mainstream media, hindi pa rin kayang pigilan ang social media. Yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ang social media, hindi lang ang vloggers. Huwag niyong isipin na kaming mga vloggers ang social media. Hindi ho. Ang social media ay ang mamamayang Pilipino na may hawak na cellphone, na lahat po tayo yun. Hindi mapipigilan yun. Kahit anong gawin mong pag-uusig sa amin. Kaya nga, they're trying their best. Ipinahiya yung mga vlogger na kasama natin, pinatawag, iko-contempt. Pero ano, napigilan ba? Hindi. Bakit? Magwawala ang taong bayan. Kahit anong gawin mo, ikulong mo kami, patayin mo kami, ang social media ay ang taong bayan. Hindi po mga vloggers lang. Akala kasi nila, pag wala na yung mga vlogger, hindi ho. Maniwala kayo. No one is indispensable. Ika nga, to the left, to the left. Kanta ni Beyonce yun eh. Hindi nyo ba alam yun? Anong ibig sabihin nun? Ako kasi naniniwala ko eh. There is no such thing as siya na yung pag-asa. Pag wala siya, wala na ang pag-asa. Hindi totoo yun, mga kababayan. Maniwala kayo. Sabi nga ng Biblia, kahit nga bato kaya niyang pagalawin basta lang ma-fulfill yung purpose ng Panginoon eh. Anong ibig sabihin lang? Nung simple lang. Ang social media, mawala man ng isang tao dyan, ng isang vlogger o sino man dyan, magpapatuloy at magpapatuloy, may uusbong at uusbong vlogger na magaling. Kaya nga ako, ito rin eh, this is my humble appeal to all the vloggers ng Duterte. Huwag tayong maging mayabang. Tuloy-tuloy lang yung paghanga natin kay Pangulong Duterte at kunin natin yung ugali niya. Ano yung ugali niya? Na laging humble. Pag mayabang, pag may isang mayabang na dyan na vlogger, ay maniwala ho kayo sa akin, ang gusto lang niyang kasikatan, fame whore ang tawag dyan. Hindi dahil para sa bayan, fame whore ang tawag dyan. Kasi ang tunay na lumalaban sa bayan, it doesn't matter kung sino yun. Ang importante, yung bayan ang pinaglalaban. Ang importante, naniniwala ka sa pinaglalaban mo eh. Kung may ibang mas magaling na gagawa nun, supportahan mo. Hindi yung itutumba mo. Kasi nga merong issue na narinig ako eh. Ayoko na sana i-bring up pero nandito na tayo eh. Alam mo naman si Banat ba eh, real talk to. Yeah? Meron akong isa narinig na issue eh. Pati ba naman yung nagpunta sa Menjola? Ginawa ng istorya ng ilang mga Duterte vloggers din. Sabi ko, putang inan to mga to. Talagang dito mo makikita na puro mga fame whore yung iba eh. Buwisit talaga eh. Naiinis ako. Sorry pero kung sino man yung tumitira doon sa mga vlogger sa Menjola, fame whore kayo. Dapat lumayas kayo sa hanay ng mga Duterte supporter. You do not belong to Duterte supporter group. Bakit? Ang yayabang nyo. Ang tataas ng ihi ninyo, mga animal kayo. Hindi, alam nyo kung bakit? Sabi kasi nila, bakit daw umatras? Kasi spy daw, mga putang inang yan. Gago pala kayo eh. Ang lakas ninyo magsalita na bakit kayo umatras dyan sa Menjola? Nandun ka ba? Nandun ka ba? Wala. Huwag ka na magsalita. Wala kang alam. Ganun lang kasimple yun. Pag wala ka, shut up. As simple as that. Wala ka dun eh. Diba? Buti nga yung mga ibang vlogger, ako ang hangang-hanga ako kila Attorney Trixie doon, kila yung kung sino man yung mga naando na nagsasalita. Ako hanga-hanga ako doon. Ako po, nag-post pa nga ako na, tara, punta tayo sa Menjola para sa isang peaceful rally.
Di ba bakit po? Hindi naman nila ako inutusan eh. Nakita ko lang sila doon. As I support, kahit wala ako kung hindi ko kayang pumunta doon dahil wala ako dito, suporta ako. Bakit? Siyempre, may ginagawa yung kasamahan mong maganda, suportahan mo. Hindi yung babatikusin mo pa, sasabihin, ba't kayong matras? Spy kayo? Ulul. Gunggong. Kayo ang spy, kayo ang salot, lumayas na kayo sa Duterte clan. Duterte, clan tuloy. Naalala ko yung butong clan. Hindi, di ba? Umalis na kayo. Dapat to, kaya nga sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa mga vlogger na namumuna ng kapwa vlogger pag hindi sila naimbitahan. Ingat kayo sa mga ganon. Bakit? Fame whore eh. Ano ngayon kung hindi ka naimbitahan? Importante, meron mga naimbitahan, meron pumunta, at saka hindi na kailangan kang imbitahan. Dapat matik na pupunta ka doon kasi kusa mo eh. Huwag ka magpa-VIP. Feeling entitled ka naman eh. O, tuloy natin to kay Tuglaw. Dito pa rin na ihahayag ang taong bayan katotohanan ito. Yan. Ang konklusyon niya, ang malayang pamamahayag ay pundasyon ng isang demokrasya. Kung patuloy na kontrolado ng gobyerno ang media, maaaring bumalik ang isang diktadura kung saan ang taong bayan ay walang boses at walang access sa totoong balita. Kaya mga kababayan, ako, suportahan nyo yung lahat ng mga vloggers na talagang lumalaban para sa bayan. Hindi madali. Hindi madali ho eto, I would say this to you. Ayoko man sabihin, but I have to. Hindi ho madaling lumaban. Bakit to? Kahit nga ako eh. Minsan napapaisip na ako na dati naman ako nabubuhay. Kahit wala naman akong vlog. Meron naman akong negosyo. Malakas naman ang kita ko dun. Wala naman akong problema. Wala pa akong kaso. Mula nung nag-vlog ako, ay talaga nga namang stressful in a way kasi yung atake sa'yo. Makakatanggap ka ng death threat. Maya't maya may matatanggap kang death threat. Oh. Tapos, dahil gobyerno umuusig sa'yo, hindi ka bibigyan ng kakayahan ng protektahan ng sarili mo. Lahat ng maarisan ng tulong ng gobyerno, tatanggalin. Kahit lihiti mo yung death threat mo. Diba? Kahit, meron talaga eh, lihiti mo eh. Kaya nga ako sabi ko, tanginan to, sasabihin ninyo, huwag kayo mamulitika. Kayo namulitika eh. Ikaw, Marbil, ang namulitika. Number 1 ka sa namumulitika. Tinanggalan mo ng mga security yung mga kalaban. Yung mga Duterte supporter. Alam natin yan, huwag ka magmaang-maangan. Palusot ka pa na kulang ang tao ng pulis. Nalagyan nyo nga yung mga pogo eh. Yung mga Chinese, nalagyan nyo na nga ng mga PSPG pero tinanggalan nyo yung mga na sumusuporta kay Duterte kahit lihiti mo yung mga banta. Tinanggalan mo eh. Tapos sasabihin mo, wag tayo mamulitika. Wag nga ako, Marbil. Tumigil ka sa kalokohan mo. Itigil-tigilan mo yung kalokohan mo. Hindi lang kita dahil, naku, maniwala ka sa akin. Sablay na sablay ka. At hindi ka gusto ng mga tauhan mo. Pangalawa, mahirap ang maging vlogger dahil kaliwat kanan ang talaga namang kasong isasampa sa'yo kahit walang kakwenta-kwenta. Mantakin mo. Eto hindi ko na lang to diniscuss noon pero i-discuss ko ng bahagya ngayon. Mantakin mo. Final ako ng sedition. Sedition daw tsaka inciting to sedition. Ano ginawa ko? Sa bahay. Nag-live. Tapos, sinabi? Nandun daw ako sa venue. Hinarang ko daw sila. Isipin mo yun ako ang sinampahan dahil hinarang ko daw sila. Paano ko sila harangin na sa bahay ako? Pangalawa, hindi naman ako yung nagsasalita. Sinabi ko daw yung nagsalita na yun. Kita mo yung panggigipit At tanga kayo? Hindi nyo alam kung sino si Banat Bay at kung sino yung ibang tao? Ibibintang nyo sa akin yung lengguwahe ng ibang tao? Yung salita ng ibang tao sa akin yung binintang? Gunggong ba kayo? Nahalatang panggigipit. Alam nyo, ito habang sumasagot po ako doon sa kaso ko doon sa kay Torre, nasa DOJ kami nun. Habang sinasagot po namin yun, nakatanggap kagad ako ng tawag. May kaso na naman na dumating na naman sa isang politiko.
Sabi ko nga sa inyo, napakahirap dito dahil gago ito mga politician natin. Tatadta rin ka kasi para lang gumastos ka, para lang talagang ma-disturb ka sa pagbablog mo. Ang hindi kasi nila alam, hindi ako natatakot. At ang hindi nila alam, lalo kong ginaganahan. Kasi nga, nalalaman ko na tinatamaan sila. Kasi kung hindi naman sila tinatamaan, nabi nila ko. Dahil sa alam kong tinatamaan sila, kaya sila nagkakaso. At lalo ako lumalakas. Sabi nga if you cannot, things that will not kill you will make you stronger. Pasensya na. Pero, lalaban tayo. Yun ang ating, kaya nga, hindi ho madali. Hindi ho talaga madali. Minsan mapapatanong ka talaga is it worth it to fight for your country? Alam mo, habang nakakakita ako ng adik sa karsada, makikita nyo sa mga social media, puro adik, mas lalo kong nasasabi sa sarili ko, I'm doing this for the next generation. Yes, maybe we will lose somehow. Bakit? 3 taon pa si Marcos. Diba? Pero, para sa susunod na henerasyon, ilalaban ko ito. Hindi na para sa akin. Sa totoo lang, hindi naman para sa akin. Bakit? Wala naman akong anak eh. Sino kung gusto dito magpaanak? Biro. Gago. Seryoso na ba natbay? Hindi. Alam mo yun, wala naman tayo anak. So, walang susunod na para tulungan sila. Wala akong ganun. Kasi iba, ginagawa nila yung para sa kanilang anak. Sa akin, wala akong anak eh. So, wala talaga akong dapat pwede na akong magsarili na lang. Alam mo yung wala nang pakialam sa bansa na to. Kaya lang hindi ko kayang tiisin. Habang nakikita ko, kaliwat kanan yung krimen sa karsada, kaliwat kanan yung mga adik. Hindi. At ang isa lang iniisip ko, mas marami pa ang nahihirapan kesa sa akin. Marami dyan ang kumakayod, hirap na hirap, para ipaglaban yung kanilang pamilya, nagpupunta pa nga sa ibang bansa, nagiging OFW pa, tapos yung mga anak nila, ayun, durugista na. Bakit? Dahil sa putang inang gobyernong to, na kung saan, walang ginagawa dito sa mga to. Kaliwat kanan na makikita mo sa social media. Wala eh. So, yun na lang. Ipaglaban na lang natin yung mga OFW natin. Ipaglaban natin yung mga pamilya. Kasi alam nyo, mga kababayan, malungkot. Kung hahayaan lang ho natin ito, lulubog talaga tayo. Lulubog at lulubog tayo. Isa na nga lang talagang pinakadahilan dapat eh. Ako, ito ang isa sa pinakadahilan ko kung bakit ko ginagawa ito. Kasi hindi ho ako pinahintulutan ng Panginoon na mamili ng bansa. Anong ibig ko sabihin? Meron ba sa atin dito na bago tayo pinanganak, namili tayo ng bansang titirahan? Hindi. Lahat po tayo, walang choice sa bansang kung saan tayo sisilang. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho. Inilagay ka ng Diyos dyan sa bansa na yan para ipaglaban mo. Yun ang dahilan. Nilagay po ako ng Panginoon dito sa bansang ito para makatulong, para maging boses ng mga nangangailangan ng hustisya, nangangailangan ng pagbibigay ng magandang suwestyon sa Pilipinas. Inilagay po ako dito. Kaya patuloy lang natin ipaglaban. Kayo din po, kahit kayo ay OFW na, o kahit kayo ay mga residente ng ibang bansa, hindi pa rin matatanggal sa dugo ninyo ang pagiging Pilipino. Kahit saan kayo magpunta, tingin pa rin sa inyo na ibang lahi, Pilipino kayo. Kaya ipaglaban ho natin. Huwag ho tayong magsawa na ipaglaban ang ating bayan sa ating makakaya. Kung ano man yung larangan na nandyan ka, sabihin ko, ikaw ay abogado o ikaw ay nurse, ipaglaban mo yung bansa mo na ganun. Kung ikaw ay OFW, ipaglaban mo, sumama ka sa mga protestang na para makinig, para magising ang gobyerno. Diba? Para ho sila makinig. Alam ko, bingi ang gobyerno, pero ilakas pa natin. Baka magising, malay nyo. Diba?
Alam mo naman, marami talagang bulag sa gobyerno to. Kaysa natanggapin sana yung kritisismo, inuusig pa nila, di ba? Tuloy-tuloy lamang po tayo. Wag po tayo magsasawa. Okay, maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.